Okay. Magandang araw sa inyo, no? Sa mga bonsaiista. Okay. Itong bayabas ko, no? Ito yung isa sa mga bayabas ko na nasusubaybayan nyo siguro dahil ito yung small, no? Yung senyorita. Ito yung imported na version. Itong variety na to, ito yung senyorita na medyo bilog ang dahon, no? Ito yung magandang klase. Dalawang klase kasi ang senyorita. Yung isa, yung tulis na tulis. Ito yung medyo bilog. Ito yung hindi gaanong tulis, no? Okay. Dati, sinasabi ko sa inyo, kapag kayo ay gagawa ng halaman o ng puno at mag-exhibit sa competition, ang palagi ko sinasabi sa inyo, dapat ito ay mahintuan ng mga judges, no? Okay. Ibig ko sabihin, kapag dinisplay mo ito sa show, meron dapat siyang kakaiba o X factor na pwedeng hintuan ng mga judges. Ibig sabihin, mapapansin nila, in short, no? Okay. Itong bayabas ito, is, kung titignan niyo ang pagkakagawa, is simple lang naman, no? So, walang kakaiba sa disenyo ng puno. Ibig sabihin, ordinaryo ang kanyang disenyo. Typical na parang sabihin, typical na parang tropical tree, no? Walang kakaiba. Pero kapag ito ay i-display na sa competition table, dapat may makitang kakaiba ang mga judges. Okay. Alam natin na ang bayabas ay namumunga kapag nasa dulo. Ibig sabihin, kapag panay ang trim mo, medyo mahirap pabungahin ang bayabas. Okay. Pero, i-share ko sa inyo na kaya. No? Kasi kaya ngayong maga, is nakita ko na meron na siyang mga bud, okay? Yung senyales ng pagbubulaklak. Okay, for example, no? For example, this one. Okay. Ito, yan yung ano na siya, yung tawag dito, yung bulaklak. Okay? And then, this one. Yan. Titignan nyo. Yan. Yung sa pagitan nun, bulaklak na siya, no? Actually, marami itong bulaklak na nakikita ko. Okay, for example, this one. Yan. Tignan nyo? Okay. At ito pang isang to. Ito, sure ball to. No, na bulaklak, no? Ibig sabihin, alam na natin na kaya pabungahin na malapit, ang bunga is malapit sa sanga o sa trungko. Hindi na siya yung nasa dulo, katulad nito, no? Ngayon, kapag ito ay ilalaban sa show o para mahintuan ng judges, dapat ito ay hitik sa bunga. And then, i-defoliate lahat ng dahon para ang bunga lang ang makikita ng mga judges. Ibig sabihin, hihinto ang judges dyan. Sigurado ko doon. No? Kapag ito is napabunga na napakarami at defoliated at ang bunga lang ang makikita mo sa yung mga twigs niya, hihintuan to ng mga judges. Sure ball ako doon. Sure ball ako. Dahil napakahirap talaga pabungahin ang bayabas na malapit sa sanga. Okay. So, i-share ko talaga sa inyo to dahil at least dahil alam naman natin ang bayabas na senyorita is nakukuha lang sa mga nursery. Walang puno ang
na nahukay sa bundok o sa kapaligiran, no? Nursery siya, nursery grown itong punong to. Kaya nga pala ko sinasabi sa inyo, karamihan ng puno ko is nursery grown. Hindi naman kailangan dapat na palaging nasa hunting, no? So ini-encourage ko karamihan na mag-ikot-ikot kayo sa mga nursery, baka sakali makakita kayo ng ganitong klaseng bayabas, no? So nakakatuwa siya, no? Actually, mga ilang araw, eto tinanggal ko na to, no? Tinanggal ko na siya. And then ito nasa dulo, ito yung sinasabi ko sa inyo, nasa dulo. Yan. So nasa dulo siya, no? Dati ganyan na siya mamunga. Ngayon, kaya na siyang pabungahin malapit sa trungko. No? So, sana marami kayong matutunan sa mga sinishare namin dahil una-una is malaking bagay o malaking contribution natin sa kapaligiran kapag hindi na tayo nag-hunting sa bundok. Ito bayabas napaka-common. Yung bayabas na local, pwede rin magkaroon ng ganito. Pero dapat ang bayabas mo na local is medyo malaki ang trungko para magbalanse ang foliage. Okay. Sana nakuha nyo ang ibig ko sabihin. At sana naman marami kayong matutunan sa mga videong ipinopost namin. Maraming salamat.